Galing naman nila. Galing. Tapang mo eh. Tambay-tamo. May sagot tong babaeng to eh. May ako eh. May amos nito eh. Basahan kita ng laki. Huli mo yung gigil ko eh. Hello mga ka-unleash! Welcome to the first ever online game show about pets na para sa mga pet owners. Ito ang Pet Into Win It! Yes! Ang ganda ng energy sa studio, nakakahawa. Paramdam nga ng energy, let's go! At dahil kakatapos lang ng Valentine's Day, kamusta naman ang inyong mga puso? Sad? Yung mga, buti pa kayo! Ay, cold! Congrats sa mga cold! Congrats sa mga hot! Bala na kayo dyan. Wow! Ako, eto, punong-puno ng pagmamahal. Dahil nandyan ang nag-iisang nilalang na nagmamahal sa akin ng totoo. Ayan yung pet ko. Ay, mahal yan. Yung mas mura. Ayan, si Onyx. Yan ang aking pet na isang American Cocker Spaniel. Bongga. Hi, love. Suplado mo naman. At dahil kayo dyan, ang mga nanonood sa atin, how much do you love your pets? Kung mahal na sila, post their pictures sa ating comment sections. Ngayon na, para mabasa namin yan. Kita ko yan mamaya, re-reviewin ko yan. Bye, Onyx! And while you're posting your pictures ng mga pets nyo, kilalanin natin ang mga players for today's game. Ang babagets, grabe! Hi! Simulan na po natin kay Bagets number 1. Hi, Bagets! Hi, Bagets talaga! Hi, what is your name? Hello, my name is Kian Garcia. I'm 22 years old from Las Piñas City. Meron akong 7 na dogs, lahat sila Shih Tzus. Ang pangalan nila is, ang father ay si Snoopy, ang mother naman is Stormy, at ang mga anak nila ay si Yellow, Green, Blue, Violet, and White. So, nung pinanganak po kasi sila, meron silang mga colors sa name nila. And yung names po talaga nila is nag-base sa rainbows, kaso kulang po yung colors ng label nila. Kaya yun po, naging Yellow, Green, Blue, Violet, and White. Si White po, second batch na po siya, kaya hindi na po siya nasa rainbow. Best part po ng pagiging pet owner is, sila po yung bumubuo ng araw namin. Best experience ko po is, nakakapag-travel po kami kasama sila. Kaso po ngayon ay medyo mahirap na, kaya hindi na po masyadong nadadala sa labas. Pero po, nalalakad naman po namin sila mga patatlo-tatlo po sa labas. Favorite ko po si White, which is yung pinakabata po sa kanila. Kasi sa akin po siya naging pinakamalapit. Yung iba naman po, naging mas malapit po sa father ko and sa brother. Ayun, gusto ko lang pong, kahit hindi po nila maintindihan, gusto pong mag-thank you kasi lagi po silang nandyan. Bakit mo naisipan mag-pet? Mahilig po talaga ako sa pets and pangarap ko po talaga mag-Shih Tzu. Kaya ngayon ang dami pong Shih Tzu namin. Ayaw mo ng sweet Tzu para mas-sweet sila sa'yo. Hello, Kian. Good luck today, ha? At dahil dyan, ngayon naman, hindi naman padadaig ang ating second contestant. Ipakilala na natin. I'm Ezekiel Endaya. I'm from Las Piñas City and I'm 22 years old. May cat po and her name is Milke po. She's a Himalayan cat. Wala po, yun po yung unang cat na binigay po sa akin. So, yun po. Yun po yung una kong naalagaan. Ano yung pinaka-masarap sa pagiging cat owner? Best part ng pagiging cat owner? Yung after school ko po, pag umuwi po ako, meron pong lumalapit sa akin, tas may naglalambing po. Parang nakakawala po siya ng pagod. Ano naman yung worst part ng pagiging cat owner? Yung minsan po, syempre, hindi po kasi sila wala po silang parang isip ganun. So, yung mga actions po na nagagawa nila, pag may nasasanggi po sila, ayun lang po siguro.
Hassle lang po minsan kapag may mga kalat po sila gano'n. Ano yung best experience mo with Milky? Ang best experience ko po is yung everyday ko po siyang nakakasama. Yun po yung best experience ko. Ano naman yung gusto mong message na sabihin kay Milky kung sakaling narinig ka, naiintindihan ka niya ngayon? Kung maintindihan niya man po ako, gusto ko lang mag-thank you sa kanya. And I wanted to say that I love her kahit cut lang siya. Hindi lang siya cut para sa akin, family po siya para sa akin. Wala ka bang balak sundan? Wala po. Pag tumawid, hindi mo susunod. Charing lang. So gusto mo pa magkaroon ng mga ano? Sa future po siguro. Sa future. Ikaw naman, kung ikaw magiging hayop ka, bukod sa cat, o wag na yung cat, syempre maano ka, anong gusto mo? Anong bibigyan kita ng chance? Dog po. Dog. Anong breed ng dog? Spanish breed? Ano daw? Anong breed ang gusto mo? American Bully po. Uy, ano yan? Yung mga big face, di ba? Ay, para siyang malaking pug. Diba? So, hopefully soon makita rin namin yung American Bully mo. Bully ka ba? Hindi po. Huwag yung masama ang pagiging bully. Tandaan nyo yan, ha? Ikaw naman, Ezzy, ano naman ang benefit sa'yo ng pag-aalaga ito, pag-aalaga kay Milky? Lalo kasi, iba yung pag-aalaga ng mga pets na marami sa alone, di ba? Pag sa marami kasi maraming focus. Ikaw, ano naman yung benefit na nakukuha pag mag-isa lang, si Milky lang? Kapag mag-isa po kasi ako, syempre may companion ka po, may kasama ka po. And also stress reliever rin po siya. During po, pag may school, after school, pag uwi ka po, may lalapit po sa'yo. Yun. Lalapit kasi hingan kang Gcash. Tapos, may mga pusa kasi nila, yung mga ganong breed. Di ba yung parang nagmamassage? May nagaganon si Milky? Hindi na. Hindi. Mas turuan mo. Malaki ang kita sa massage. Ay, naku, maniwala ka sa akin. Thank you, Ezzy. So, mamaya makita tayo ulit. And now, hindi naman mabubuo ang 3 Musketeers kung wala si player number 3 na si... Hello everyone, I'm Marie Cristel Viordanza, a student from FEU Tech, taking up BSIT WMA. So I have a dog po. Actually, ano po siya, pet po siya ng family namin. And his name is Thor po. And he is a Chow Chow. For me, yung best part ko sa pagiging pet owner is yung may companion ka and you have a best friend. Kahit hindi ka po niya naiintindihan, pero just being there or his presence is okay na po para sa akin. Ano yung best experience nyo together with your pets? Siguro po yung dinala po namin yung dog ko sa my beach na magkasama kami. Ano naman yung mga naging hardships, yung mga nahirapan kayo na part sa pagiging pet owner? For me naman po, yun din po, since kailangan po talaga ng discipline kasi pag hindi po na-discipline yung mga pets, talagang kalat po talaga, nakaka-stress po siya. Masasabi ko po sa mga nag-harm ng mga pets is sana po hindi po nilang isipin na hayop lang yung mga pets. Since animals din po sila, mayroon po din po silang nararamdaman, nakakaramdam sila ng pain, and they should treat them po na parang, dapat inaalagaan po, ganun po, na may being po, may living thing po, may buhay. Dahil may jowa ka, MC, paano bang maglambing si MC sa jowa? More like of a cat po ako. Kasi po, di ba pag cat, lumalapit po siya sa, owner. Owner, yeah. Para po maglambing. Tapos kakalmutin, inaaway ko po siya. Inaaway mo siya! Ay, lambing pa. Kagaya ng sabi ni Ezzy nga, malambing nga ang mga pusa. Okay, kung ikaw magiging pusa ka, paano mo naman lalambangin si jowa? Paano mo siya lalambingin? Lalapitan ko, gano'n. Ay... At tapos, meron siya mga lumalabas sa personality, no? Paano mo siya lalambingin? Kunwari, natutulog siya, gano'n, tapos mamassage mo ba siya? opo, minsan, pag good mood, pag po Pag galit ka, kunwari, napindot si anger. si anger po, talaga, kalmot, gano'n. Grabe. Huwag mo siyang dudumihan, ha? Gano'n na kaya katagal ng jowa?
Ano po mag-1 year po? Ay, lumagpas sila sa endo. Ikaw naman, Ems, ano naman ang strategy mo para manalo dito sa game show natin? Actually po, ready po ako dito sa game na to. Nag-aral po ako ng 4-year course, BSIT. Tas kanina umaga po, 5 a.m. gising na ako, nag-workout ako dun sa... Ay! Yabang mo naman. Kung nakapagtapos lang din naman ako, nandyan din ako. Okay? Good luck sa inyo, Kian, Ezzy, and MC. Ready na ba kayo? Ready! Parang hindi kayo ready. Kung ready na nga kayo, say roar, roar, roar. Roar, roar. At dahil ready na ang ating mga players, audience, kayo ready na? Yes! Okay, so everyone in the studio ready na ba? Dahil ang ating unang round ay tatawagin natin For Your Information. Ayan. May general trivia questions tungkol sa mga pets and animals akong babasahin at ang unang makakapag-buzzer, siya ang sasagot. Kapag tama, you'll get 1 point. At kapag naman mali, uwi. At kapag naman mali, may chance mag-steal ang ibang players hanggang may makakuha ng tamang sagot. Clear? Clear po. Clear? Clear! Everybody clear? Clear! Okay! At dahil dyan, bago tayo magsimula, check mo na ang iyong buzzer, Kian. Ay, sorry. Ay, isa pa? Ayun. Sige, pa-off na ulit. Hindi, pa-off. Oh. Ayan. And Ezzy, let's check your buzzer. Very good. Off. Lakasan natin, ha? Para man energy, ha? And MC. Ganon! Kala mo 1 million yung premyo, no? Thank you, MC. Lahat naman po ay gumagana. Dahil dyan, ito na ang unang tanong. Maganda ba ako? Ay! Hoy, Ezzy, parang gipit ka. Sige, pa-off ako na off na ba? Okay, eto na po talaga ang ating question for our round 1. Noong 2020, wow, pinalabas sa Netflix ang Hayop Ka, The Nympha Di Maano story na isang adult animated romantic comedy series featuring the voice of which actress voicing Nympha na isang pusa? Angelica Panganiban. Sino? Angelica Panganiban. Si Angelica Panganiban nga ba? Yan! Dahil dyan, si Kian ang may pinakabuenang manong points. Okay, habol pa kayo, ha? Wow, kala mo naka-20 na tayo. Congrats, Kian, you have 1 point. Ngayon naman for our question number 2. Ang PAWS, thank you, pa-off. Ang PAWS ay isang volunteer-led NGO dedicated to the protection and promotion of the humane treatment of all animals. Ano ang ibig sabihin ng acronym na PAWS? Ezzy? Philippine Animal Welfare Society. Philippine Animal Welfare Society. Tama ba si Ezzy? Tignan natin. Tama! Ang ibig sabihin po ng PAWS ay Philippine Animal Welfare Society. Very good. Siyempre, dumako na tayo sa ating next question. MC, wala ka pang score, pero hindi pa huli ang lahat. Ay, hiningal ako doon. Haba yun. At ito naman po ang ating question number 3. Sa Old Egypt, kapag namatay ang kanilang alagang pusa, major reason ito para magluksa at kailangan daw i-shave ng owner ang anong parte ng kanyang katawan? MC? Buhok. Buhok. Saan? Sa ulo. Sa ulo. Tama ba? Sorry. Mali. Hindi ulo, buhok sa ulo, ang kanyang aahitin. Ulitin ko ang tanong. Sa Old Egypt, kapag namatay ang kanilang alagang pusa, major reason ito para magluksa at kailangan daw i-shave ng owner ang anong parte ng kanyang katawan? Hula-hula. Ezzy? Sa kilikili. Buhok sa kilikili. Buhok sa kilikili. Para nagpaparinig ka. Kita mo, Kilikili, mali. And
Kian, meron kang chance sagutin. Feeling ko sa kilay po. Saan? Kilay. Sa kilay. Audience, tama ba yon? Based sa inyong pag-google at research, tama bang kilay ang inaahit nung, alam mo yun, sa Old Egypt kapag namatay yung pusa nila? Ay! 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 Saya! Paano mo nahulaan yun? Siguro galing ka na dati. Galing ka dati sa Old Egypt, no? Congratulations, Kian. Tama. Kilay po ang inaahit noong Old Egypt pag namatay yung kanilang pusa. So ngayon, hindi na natin yan napapractice. Unang-una, hindi tayo old at pangalawa, wala tayo sa Egypt. Charing. Okay? And Kian, you got 2 points. Ezzy, you have 1 point. And MC, habol pa tayo. Okay? And for our 4th question, ano ang sinasabing slowest animal in the world na synonymous din sa katamaran? MC. Sloth. Sloth. Machine? Sloth ba? Ayon! Ay! Pwede ba ikat yun? Buti hindi ako napamura. Ang gali. Sloth! Tamang sagot. Palakpakan naman natin si MC dahil nakahabol siya. Ngayon, Kian, you got 2 points. 1 point kay Ezzy, and MC, you got 1 point also. Tama po, sloth ang pinakatamad na animal sa buong mundo. Pangalawa, ako. Okay. For our last question sa ating round 1, makinig. Ayan. Sa musical film na The Sound of Music starring Julie Andrews, sumikat ang kantang Do Re Mi. Ang do daw ay isang blank. Parang nagdadalawang isip ka kung pipindot ka. Tignan natin kung tama, MC. It's a female deer po. Ang isang do ay isang female deer. Para malaman natin ang sagot, kantahin mo nga. Paano? Yan. Yung do... Yung yan. Kung paano mo siya idudugtong. Do, ang do daw ay isang blank. Do, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Okay, palakpakan naman natin si MC. Yes! Grabe kumanta si MC, parang Spotify. Kala ko original yon, no? Very good. Ang do ay isang female deer. Palakpakan naman natin si MC. At dahil dyan, tapos na ang mainit na round of 1. Si Kian at si MC ay meron ng tig 2 points. Habang si Ezzy naman ay merong 1 point. Ezzy, wala pa to ha. Simula pa lang tayo. So, tapos na tayo sa ating round 1. Dahil dyan, umiinit na ang ating laban. Para mas ma-excite tayo, let's watch a short video muna about Unleash, the first special media app for pets. Dahil dyan, it's time for the second round na tatawagin nating Whose Pet Is It Anyway? Dahil po dyan, this time magpapakita po kami ng pictures ng mga pets at babasahin ko ang ilang trivia about its owners. Huhulaan nyo kung sino po ang celebrity na may-ari ng pet na ipapakita natin dito sa ating monitor. Kung sino po ang unang makakapag-buzzer, siya ang sasagot. Kapag tama, eto na, you will get 2 points. Doble, ha? At kapag naman mali, pwede ulit mag-steal ang ibang players until may makasagot ng tama. Gets? Yes.
Parang di nyo gets. Gets? Yes! May battery pa ba yung mga contestants? Gets? Yes! Yes, gets. Dahil gets nyo naman na. Simulan na natin ang round 2. This Bengal cat is owned by American pop star who sang Baby One More Time, Toxic, and Oops, I Did It Again. Go! Yes. Sisirain na ni MC for the 2 points. Tigan natin, nakakalamang-lamang eh. MC, kanino kaya tong Bengal cat na to? Kay Britney Spears po. Kay Britney Spears ba siya? Oy! Ay, oh! Yes! Palakpak na ba kayo dyan? At syempre, kay Britney Spears po yung Bengal cat na yan. At ang pangalan po nun ay si Wendy. Hi, sis. At shoutout ko lang pa rin yung Bengal ng friend ko, si Princess. Get well soon. Thank you, Britney. Congratulations, MC. Nagkaroon ka ng 2 points for the first question. And our next question, para sa ating whose pet is it anyway? This endangered monkey was confiscated from its owner, Canadian pop star who's married to Hailey Baldwin. Kanino kaya yan? Yes, MC? Si Justin Bieber po. Justin Bieber bang may-ari niyan? Apo. Tigan nga natin. Wow, kala mo sure. Wow, sure ha? Tigan. Ayun, palakpakan naman natin. Baka sure ka, kala mo sa'yo binili. O ikaw yung nag-confiscate. Yan po, kay Justin Bieber po yan. And his pet monkey, Molly. Ayan po si Molly. Endangered na siya. Diba? So, hi din kay Hailey Baldwin, nakapatid ni Alaya Baldwin. Yan, kapatid niya si Alaya Baldwin. Hi sis, may Gcash ako dyan eh. At dahil dyan, congratulations, nagkaroon ka ulit ng 2 points. Eze, Kian, meron pa tayong mga questions. And for our third question, para sa ating whose pet is it anyway? This small ball python is owned by indie actor turned TV superstar and now the director of his hit series, Ang Batang Quiapo. Eze. Coco Martin! Mali! Coco Melon. Sorry. Tingnan na natin kung si Coco. Ayun! Yan, kay Direk Coco Martin, ang ball python na yon at ang pangalan niya ay si Matilda. Diba? Oy, meron yun sa TikTok, yung marami siyang ball python na content creator. Okay. Hindi pa ako takot sa snake. Okay? Eze, meron kang 2 points. Nakakahabol ka. Kian, wala ka pang nakukuha sa round 2. Okay? Ngayon naman for our fourth question para sa whose pet is it anyway? This green-winged macaw is owned by another kapamilya actor who came from a royal family of Filipino showbiz. Kanino kaya? Si Richard Gutierrez po. Ay, parang kilala mo tong ibon na to. Nakikita mo to, ha? Kay Richard Gutierrez ba itong Macau na ito? Ay! Sorry. Ang gwapo naman. Wait lang, ha? Ang gwapo naman. Okay, tama si Kian na kay Mr. Richard Gutierrez po ang green-winged Macau at ang pangalan niya po ay Kingston. Ayan. Diyos ko, parang kaya ko ding alagaan si Richard Gutierrez. Ay, ikaw ha, chat mo lang yung page. Wow, chat mo lang yung page. Congratulations, Kian. Nagkaroon ka rin ng 2 points. Nako, parang lahat ay nakakasagot, ha? Mamaya, i-recap natin kung sino na ba ang nakakalamang-lamang sa inyo. Pero ngayon, for our last question, para sa ating whose pet is it anyway? This poodle mix is owned by High School Musical star and half Pinoy actress. Go! Ando na yon. Ando na yung clue. Siya ay star ng High School Musical, babae, half Pinay, kamukha ko. Gonna say what's on my mind. Oh, something about it. Ay, does it? Yan, siya kumanta nun. Siya yung kapartner ni Zac Efron. Sino yan? No coaching po, kasi 3 million ito. Wow. Hindi, wala po. Wala. Wow. Kanino kaya tong poodle na to? Any guess, contestants? Kia? Oh, MC. Olivia Rodrigo po.
Olivia Rodrigo! Oh. Alam ko, si Olivia Rodrigo ay meron lang siyang song na naging theme song ng High School Musical, pero hindi siya part ng High School Musical, if I'm not mistaken, at hindi sa kanya itong poodle na ito. Okay? Eze and Kian, may chance pa kayo? At dahil hindi nyo masyadong generation, dahil pinanganak po sila, si Raisa May na po ang sikat bata. I-rival, ayan! Yon, si Vanessa Hudgens. Yan. Ang aking pinsan sabi. At ang kanyang poodle na si Darla. Kilala niyo ba si Vanessa Hudgens? Naririnig? No, Familiar si po. MC, no? Familiar, yes. Siyempre, ako nga hindi ko alam na kay Vanessa Hudgens. Hindi ko pa nga siya nakikita. Charing! And that's the last question. Tingnan po ulit natin kung sino ang nangunguna. So far, after the round 2, ang leading sa atin ay si MC na may 6 points. Habang ang sumunod naman ay si Kian na may 4 points. Ayan. At hindi naman kulelat dahil hindi pa tayo tapos. Si Ezzy naman ay nakakuha ng 3 points. Oy! May lucky charm kasi si yabang mo naman. Tapos na ang Valentine's. Tama na muna sa mga kilig-kilig. Mag-focus muna tayo dito. Kasi MC, pwedeng mangyari ang lahat. Pwedeng maging kulelat, pwedeng umungo si Ezzy, at si Kian. And before we proceed to the last round, i-remind ko lang kayo guys, na magkakaroon tayo ng launch party ng Unleash Up this February 28, 2025 sa One Esplanade sa Mall of Asia! At dahil dyan, ipagkalat nyo na po ang balita because everyone is welcome to join us. Don't forget to download Unleash app. Available po yan sa Google Play and Apple Store. Just scan the QR code na makikita sa inyong screens. Ayan, parang brilyante. Kita-kits! Now, the final round. At final round ha. Ito na yun. Guys ha, ito na yun ha. Ang magdedetermine kung sino ba talaga ang tatanghaling ultimate pet lord. Diba? Yes, ang pinaka-pet malong pet lord. Diba? Ang round na ito ay tatawagin natin flop or bluff. Ganito ang mechanics ng ating game, ha? May babasahin akong statement about pets and animals at kailangan nyong sumagot kung flop ba or bluff. Okay? Pag sinabi pong flop, ito ay true. Kapag ang statement naman ay bluff, meaning false ang binasa ko. Okay? Basically, true or false lang naman ito, guys. So, flop or bluff lang na. Pinasosyal lang natin. Okay? Sige, para so yes.
Dahil dyan, lahat po ay sasagot using your placards. Meron na dyan, available sa inyong table na binigay po ng ating staff. Table daw. Pinasosyal kasi. Kung sino, eto ha, makinig. Kung sino ang makakuha ng tamang sagot sa isang question, makakakuha na pagkaroon-karoon 3 points! So, para lang tong Family Feud. Ayan, na may triple points. Note po kayo, Family Feud. Family Feud, ha? More tao, more saya, ha? Oh. Ayan, pwede pa kayong humabol. Kung sino yung mga nakukulelat dyan kanina, ha? Ready na kayo? Ready. Black or black? Parang hindi na kayo ready. Asan ang mga tagay nito? Ready na kayo, guys? Ready! Dahil dyan! Para naman sa ating statement number 1, tuwing April 11, sineselebrate ang National Pet Day dito sa Pilipinas. Go! Fluff. Fluff. Bluff. Okay. So, bakit bluff sa tingin mo, MC? Ano po, I don't think meron pong National Pet Day sa Philippines. Yeah. Philippines? Wala ba talagang National Pet Or Day? hindi ko lang alam. Okay. Ezzy? Fluff po. Bakit? Since every year po, sineselebrate po namin yun nga po, yung National Pet. Ay talaga? Kay So, Milky po. celebrate? Ginagala po namin siya. Ginagala niyo si Milky. Tama. Ikaw naman, Kian, bakit fluff? This year po, plan po namin makiselebrate pa sa National Pet Day. Oh, iwan niyo si MC. Ayaw naman ganyan-ganyan. Pero, may point naman din ang lahat ng sagot. Pwede namang wala din talaga. Kasi everyday is National Pet Day para sa ating mga fur mom and fur dads. Pero, ang totoong sagot ay fluff! Yeah! Dahil ayon sa PAWS o Philippine Animal Welfare Society, ang National Pet Day sa Pilipinas ay April 11. Oh, MC, alam mo na, makikiselebrate tayo. Ha? Pwede kayo sumama kala Elsie and Kian para magsama-sama ang inyong mga pets. Ngayon naman po, after the statement 1, nagkaroon si Kian at si Elsie ng 3 points. Oy! Advantage! Si Elsie wala pa, pero first statement pa lang naman ito. So, tuloy tayo. Ready na ba kayo? Yes. Kung ready na kayo, isang meow naman dyan. Meow! Yeah, very good. For our statement number 2, Royal Corgis are ang tawag sa mga aso ni Queen Elizabeth II. Royal Corgis ba? Tingnan natin. Kian ay bluff. Si Elsie ay bluff. Ikaw naman, Elsie, ang nag-bluff. Okay, parang... Okay, magkakaaway ba kayo? MC, ikaw lang ang nag-fluff. Ikaw muna ko tatanungin. Bakit sa tingin mo tama na Royal Corgis ang tawag sa mga dogs and pets ni Queen Elizabeth II? Wala lang po kasi po, akala ko pag Queen po, Royal Corgis. Oh, panis. May point. Sprite, bawas ang Coke. Hindi, kasi Royal... Aray! Ate MC, ano na? Bomba na! May point naman from the word Royal. Diba? Bawal pa siya mag-Coke o Sprite, bawal. Kailangan Royal lang. Kayo naman, kayong dalawa dyan, Kian and Ezzy. Ako po bluff. Instinct ko lang po. Uy! Sige nga, instinct. Ayos pa mga instinct. Jeep na lang. Grabe yung ginamit ng instinct sa game show, pero may chance ka pa. Hindi pa naman natin nare-reveal. Kian! Hindi po kasi corgi yung naka-flash sa screen. Baka ayun po yung sagot. Ay! Matalino ka! Ha? So dapat, Royal, ano ba to? Siberian Husky. Sige po. Ay! Sige, may mga point naman ang lahat, pero i-reveal natin kung fluff ba or bluff ang ating statement. Fluff! Tama ka! Tama ka, B. Royal kasi na Queen. Tama ka. Nagpupusuy ka ba? Ano yung pupususugan ka, no? Fluff po ang ating statement number 2 dahil hindi daw, Queen Elizabeth II owns more than 30 Pembroke Welsh Corgis from her accession in 1952 until her death in 2022. Tama ka, MC?
Ang dami yan. Di ba may movie yan? Yung tumatakbo yung mga corgis? Oh, di ba? Meron yan, di ba? Yung mga Hoy, yes, sa cartoons yun, no? Panood ko yun sa, Isitan. Isitan! Ano? At dahil dyan, dito naman tayo sa statement number 3. Bago tayo mag-statement number 3, MC, nagkaroon ka ng 3 points. So, technically, parang tayo ang lahat. Tama? 3, 3, 3. Statement number 3. Kaya ma-recognize ng mga goldfish ang mukha ng kanilang owners. Ay! Ano na? Bomba na? Ay, parang napapaisip ako, ha? Ako hindi ko to alam. Dahil dyan, fluff or bluff, go! Bluff si MC, bluff si Ezzy, si Kian ay fluff. Tanungin muna natin yung mga bluff. Kayo, Ezzy and MC, why bluff? Galing naman nila. Galing. Tapang mo eh. Diba? Pero tama na naman yung sagot ni MC. Galing naman nila. Baka walang sakit. Magaling kung ano. Tayong mga tao, minsan nakakalimutan natin. Ezzy? I don't think lang po na kaya na lang makarecognize ng face po ng owners nila. Bakit isda ka ba? Hindi mo, sa tingin mo, hindi nila nakaka-recognize, no? Kasi, alam mo ba, normally, di ba sa mga cartoons, sa mga ibang bansa, ang typical na pet ng mga nandoon, yung mga goldfish, yung kay Mr. Bean, di ba yung matandang babae doon, goldfish. Pero, ano kayang dahilan? Tignan nga natin. Kian, ikaw naman. May goldfish po kasi kami dati, kaya sinesearch ko po yung mga, kung ano po yung mga, ano ba? Facts about her. Tama rin naman. Bakit kung pag-uwi mo ba, tinawag ka niya, Kian, Pero ano ha? Hindi. Yung mga ganyang facts kasi minsan searchable na rin and based on research. Merong mga scientific basis, di ba? May mga ganyan yan. Ha? Ano na? Pero tingnan natin. Tama rin naman si MC na. Galing niya naman. Parang susuplad na si MC sa goldfish. Tingnan natin po akong fluff or... Oh! Yung fluff! Sabi po dyan, goldfish can recognize faces and have a memory span of up to 3 months. Oh! Tambay-tamo. Oh, yeah. Ay, galing naman ang goldfish. Oh, alam mo, magaling talaga sila. Galing nga. Galing ka, no? Mas magaling na sa AI. Oo nga. Hindi, pero 3 months lang. Ang 3 months. So pag ganyan ba, magpapalit tayo ng goldfish? Para bago na ulit. Tayo ulit. Ay! Ay, sayang naman. Ay, kasi hindi inalagaan, kaya namatay. Ay, so may mga alaga, may mga pets na fish na. Lagyan nyo silang alagaan, ha? Okay. At dahil dyan, Kian, nakatanggap ka na 3 points. Oy! Tapos, ano na siya, marami na siyang points na i-review. 6 points na si Kian. Ay, 6 points ka na pala! Dapat mo naman. Dahil dyan, tingnan natin, meron pa tayong statement number 4. Hindi kayang tumalon ng isang elepante. Hindi ako elepante. Sa mga nagkakamay ko dyan ng elepante po ako. Mali, hindi po ako elepante. Baka po ako. Hindi kayang tumalon ng isang elepante. Fluff or bluff, go! Bluff, fluff, fluff. Oy, oy, oy. Hindi kayo nagkakasundo, ah. Sige, tiga natin. Bluff. Bakit bluff, Kian? Baka kaya naman po nila ng medyo mataas na talon na. May mga yung maliit lang, no? Diba? Siyempre, kaya naman nila siguro kalabanan yung gravity, di ba? Kayo, Kayo, Ezzy and MC. Si Ezzy muna. May sagot tong babaeng to, eh. May may Hindi, honestly, basahan kita ng Latin, di ba? Ezzy! Fluff po. Wala pa naman po akong nakitang elepante na tamalon or wala pa naman po akong na-report. Ako naman yun. Pasensya na daw, sabi ng elepante.
Dahil hindi mo daw sila nakikitang tumalon. Sa Pilipinas po kasi, di ba, meron lang tayong parang ilang elepante. Yung isa ay kakawala lang. Si Mali. No, yan. Na nasa Manila Zoo. Pasensya na, hindi mo nakitang tumalon. Wait, ako yun eh. Ikaw, bakit ka nag-fluff? According po sa research, Wow! Ay, narinig ka na sa akin, ginagamit-gamit ko yan. Ay, ano ka maging research eh? Nurse ka, di ba? Ayon daw sa research. hindi po, charot lang. Hindi ko lang po din ang galing din naman po nila. Tama rin Diba? ba? Ang galing. Mas magaling ka. Huli mo yung gigil ko eh. Sa bagay, no? Hindi nila kayang tumalon. Di ba? Pero, tignan natin kung fluff ba yan o bluff. Fluff! Okay? Unlike most mammals, the bones in elephant legs are all pointed downwards, which means they don't have the spring required to push off the ground. Pare. Sa Tagalog, MC. Yan yung research. Yan yung research. Kumbaga wala silang joints. Para yung ano, gano'n. Yes. Diba? Parang sa motor. Sa motor, harap natin. Magangaba. Ngayon naman, si Ezzy at si MC ay tig 6 points. Lahat ay 6 points! Grabe naman, ang crucial ng laban. Kanino kaya mapupunta tong studio na to? Ang tagapagmana. All tie kayo lahat, ha? Tie po kayo lahat. Pero meron pa tayong paglalabanan for our 5th statement. May 3 puso ang isang octopus. Damot na naman. Fluff or bluff, go! Bluff, bluff, bluff. Nagkasundo rin kayo. Eh, pero tingnan natin kung magkakasundo rin ang mga scores nyo, ha? Ikaw naman, Kia, at Ezzy, bakit bluff? Hindi naman po ako octopus para malaman kung tatlo. Guys, tama yun. Last statement na, lasing na po sila. Ganyan po ang mga Pilipino pag nakainom na dalawa. Hindi daw siya isang octopus para malaman na may 3 puso. Pwede yun. MC. Pahingin puso. Pag Kakanta ka na, sana 3 puso. Bakit nanghingi ng puso si MC? Si Kia naman, Ay, pwede ba magpalit ng... ay, be, ano kasi to, be? Wala mo ganun. Bastusan naman, be. Be, magbibigyan naman natin siya ng ano? No, bawal na. Dahil kung ano po ang sagot, yun lang. Wala. Bakit? Sa tingin mo? Bluff? Siguro kasi... Iisa lang lahat para sa lahat. Ganda no? Isa lang sa lahat. Isa lang dapat. No? Iboto. Yan! Number ano ka ba, Tri? Nakampad na ka. Saktong-sakto ha. Ano kaya? Ako feeling ko fluff. Feeling ko lang fluff. Pero tignan natin yung research. Fluff! Ay, ano ba yan? Octopuses have 3 hearts. 2 branchial hearts and a systemic heart. I-explain ko po sa inyo. The systemic heart transport oxygenated blood to the body parts, while branchial hearts transport the blood to the gills to receive oxygen for the body's muscle and organs. Kaya kung may mga jomang 3 dyan, octopus ka ba? Yung jom, ikaw ba octopus? Tanong natin. Si Jom. Iba kayong jom octopus. Ay. Ay. Pero alam nyo, dapat ang puso ng mga tao isa lang, ha? Magmahal kayo ng isa. Okay? Pinanganak akong walang kakambal, kaya mahalin mo akong walang karibal. Shoutout sa mga siga-imos kami, di ba?
Huwag kayong magtulakan, okay? Huwag kayong magtulakan. Meron pa tayong mga episodes. After 3 rounds, ito na ang final score. Oy! Third place got 9 points si Ezzy! Ang ating namang second place ay si Tan-taranan-taranan! Ang ating second place ay si Kia! Ang ating winner ay... Attitude. Diba? Ang attitude ng Batangas. Palapakan natin ang ating winner for this episode. MC got 12 points. At dahil MC, ikaw ang tinahal natin pinaka-malupet na pet lord! Oh, congratulations, MC. And also congratulations din, Ezzy and Kian. Ikaw, MC, ikaw na ang pinaka-bagong pet lord. Paano mo gagamitin ang iyong title para sa ikauunlad ng bayan natin? Charot! Hindi. Paano mo naman, how is it, beneficial to you para maging winner today? On serious note. Huy! Serious, no? Ito po, seryoso po. This opportunity po na mag-join dito, sobrang beneficial po siya and thankful po ako. Since ang dami ko pong natutunan, since lahat naman po ng mga facts is now ko lang din po na-encounter and pwede po siyang ma-help ko po sa, beneficial po siya sa future and pwede ko pong ma-share yung knowledge sa other mga pet lovers din po. Yes! Nag-enjoy ba kayo lahat? Yes! Si Ezzy nag-enjoy? Yes! Sobra! Parang si Kian nag-enjoy? Sobra po. Fact to fact? Fuck! Facts you! Dami nating facts! So, thank you guys for... Thank you guys for playing with us! Oy! Don't forget to download Unleash, the first social media app for pet owners and animal lovers. Just scan the QR code sa inyong screen to download. Oy! At kung gusto nyo naman po, kung gusto nyo naman po maging players sa susunod na game, email nyo lang po kami with your name and syempre yung pictures ng inyong mga pets sa petittowinit@gmail.com. Oy, See you again next episode ng nag-iisang online trivia game show tungkol sa mga hayop!